puno. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa habag ng Panginoon, bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahan loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, na tinutokso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sinuman. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat.
Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Sila'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y daranas ng saglit na ginhawa, hanggang sila'y masasamay mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ay susundin ng tapat ng pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Kapag aking nagunitang ang paa ko'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo, ang sa akin umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa'king nagmamahal, tutupad sa'king aral. Ang mata ko'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat kayo, ilagan ninyo ang libadura ng Pariseo at libadura ng Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakakaunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyong nang pinaghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Purihin at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung aalalahanin po natin ang ating sarili, kahit hindi lang po sa ngayon, kahit sa mga nakalipas, ano kayang space na meron ka sa iyong buhay? Ano kaya yung nasa paligid mo habang ikaw ay nasa lugar ng iyong pagkatao? Ito ba yung space na kabiguan? O ito ba yung space na may pananagutan? Kaya mahalaga yung space ng bawat isa po sa atin
Sapagkat kung titingnan po natin ang ating space sa ating pagkatao, mauobserbahan po natin kung tayo ba ay tapat o hindi tapat. Kaya mahalaga sa bawat isa po sa atin, nirerespeto ang ating boundaries. Kaya mahalaga ito sa ating buhay na katapatan. Kaya sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, marami na po tayong napagdaanan. At lahat ng ating mga pinagdaanan ay dahil sa ating mga space na meron tayo sa ngayon. Narinig po natin sa unang pagbasa na sinasabi ng ating Panginoon, kung may mga pagsubok, kung may mga pinagdadaanan, ito ay senyales ng pagmamahal ng Panginoon. At itong pagsubok na ito ay hindi tukso. Ang pagsubok na ito ay isang pagsubok ng pagpapatibay para ang lugar mo ay maging matatag, maging mapayapa. Kaya kailangan ng respeto. Paano natin maiintindihan ito? Kaya kung ang space po natin ay ang pinag-uusapan ay iba, kawawa naman. Kung ang space natin ang pinag-uusapan ay kabutihan natin, mas magiging kaaya-aya. Kaya that is why ang space po natin, pahalagahan po natin. Sapagkat bilang isang Kristiyano, ang sukatan ng katapatan sa ating Panginoon ay ang pagsunod sa Kanyang mga salita. Naging anak tayo ng Diyos dahil sa Kanyang mga salita. At ang salitang iyon ay ang space na ayon sa iyong naiintindihan, na ayon sa iyong pagkaunawa. Pero yung ating pag-intindi at pagkaunawa ay dahil sa ating mga karanasan. Nagiging matatag tayo at nagiging matapang dahil sa mga salitang binitiwan ng ating Panginoon kung saan tayo nakalugal. Kaya nga po sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon, hindi pa ba nyo nauunawaan? Isipin nyo po, kahit ang mga apostoles, sila ay nag-uusap dahil naiwan nila ang tinapay. At ang tinapay na iyon na kung saan, sabi nga po ng ating Panginoong Yesus, ilagan ninyo ang tinapay ni Herodes, ang tinapay na libodura ng mga Pariseo. Kaya nga sa buhay po natin, ano ba yung mahalaga sa atin? At ano yung tinapay ng buhay po natin? Ito ba yung space na meron tayo? Kaya kung ang space natin ay ang tinapay ng ating Panginoong Yesus, naiintindihan po natin ang Kanyang turo. Kaya kung naiintindihan po natin ang Kanyang turo, nagiging matapat tayo sa pangakong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At narinig po natin sa ating salmo, ang katapatan, sinabi, mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. So ibig sabihin, sabi nga ng ating Panginoon, ano ba pinag-uusapan ninyo? Hindi pa ba nyo nauunawaan? Mayo ba'y may tainga? Meron ba kayong mga mata? Hindi pa ba nyo naiintindihan nung ako'y nagpakain na 5,000, ilang tinapay ang natira? 12. At nung nagpahati-hati ulit siya ng tinapay na 4,000, dahil 5 sa 7 tinapay, ilang natira? 7 bakol. Kaya kung titingnan po natin sa buhay, ang buhay nagbibigay buhay. Hindi pang sarili. Kasi kung pansarili ito, hindi natin makikita sa ating buhay kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating Ebanghelyo, ang tinapay na tinutukoy ng ating Panginoong Yesus ay ang tinapay ng Eucharistia. Kaya nga mapalad po tayo dahil our menu in our life ay ang salita ng Diyos. At ito ang nagbibigay ng katapatan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At ang bilang menu na salita ng Diyos, meron tayong kinakain. At ang kinakaan natin ang Eucharistia,
ang katawan at dugo ni Kristo. Kaya kung titingnan po natin muna sa unang pagbasa sa Salmo at Ebanghelyo, ay ito'y bukod tanging kabuuan ng misteryo ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya kung ayaw nating mapahiwalay, maging tapat tayo sa aral ng Diyos. Maging tapat tayo sa aral ng simbahan. Katulad po ng isang pamilya, kung walang katapatan ang mag-asawa, paano lalagong magiging matapat ang kanyang mga anak? Katulad ng ating Panginoong Yesus na binabanggit sa unang pagbasa, naging anak tayo dahil sa salita ng Diyos. At bilang salita ng Diyos, naging tapat tayo sa mga ipinangako. Kaya nga kung may mga pinagdadaanan, mga suliranin sa buhay, wag po sana tayo magkakaroon ng tampo. Ang kailangan po natin ay ang space ng katapatan sa ating Panginoon, sa ating sarili at sa ating kapwa. Katulad ng pagpapatibay sa pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Kaya ang salita ng Diyos, ang tinapay ng buhay, ang katapatan sa aral ng Panginoon, ang pagsubok ay simulain kung paano natin mapapatatag ang ating buhay sa pagsunod sa kanyang kalooban. So, ibig sabihin sa ating buhay, maging focus po tayo at pagnilayan po natin ito sa ating sarili. Kaya kung tayo may mga nararamdaman, may mga sakit po tayo, isipin po natin, maraming pinagaling ang Diyos. At hindi po yung kaigilas sa atin. Kung maraming pinagaling ang Diyos, kahit sulat sa ating Ebanghelyo, sa Biblia, yung nagpapagaling sa Ebanghelyo sa mga salita ng Diyos, ay siya din nagpapagaling sa bawat isa po sa atin. Kaya kung pinangangalagaan po natin, ang katapatan ay pinagkalob sa atin ng Panginoon, hindi lang para sa ating pansariling katawan, lalong higit sa ating kaluluwa. Kaya sa pagsunod po natin sa ating Panginoon, huwag nating kalilimutan na simula't simula, naging totoo ang Diyos sa atin. Ngayon, anong balik natin sa Kanya? Ang balik na kinakailangan, malampasan po natin ang mga pagsubok na pinagdadaanan po natin. Sa paanong paraan, malalampasan. Katulad sa Salmo, ang tumatanggap, sabi nga po sa Salmo, ang tumatanggap, ang mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Ang lahat ng kasagutan ay ayon sa salita ng Diyos na ating dapat isabuhay. Kaya kung isabuhay po natin, iingatan tayo ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasapat nagmamahal sa'yo. Pagsitayo pong lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming
gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod na gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. So magitan na Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunan ng ipagtubo ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang bayang Kristiyano binuklod ng ating Panginoon sa kanyang ngalan, awitin natin ng lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad kami sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Akong Panginoon mo at Diyos. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan ang kalubong ito sa aming ikabubuhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasong santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin po nating tahimikan ang personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, pangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit.
Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 lamang. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang February 28 lamang. Halina at sama-sama tayo maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng mga pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at din. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.